Praise God! Good morning po ulit sa inyo. Ako po ay nag-record na naman at kinuha ko po sa Book of Ecclesiastes. Ang reason ko, gusto ko kasi pag itinuro ko yung Book of Revelation, yung chapter 5 po natin, 6, 7, 8. Ang gusto ko po kasi live kong ma-share siya kasi mas gusto ko yung meron akong nararamdaman, merong nagko-comment, nagbibigay ng mga mensahe tungkol sa kanila para ma-feel ko talagang nakuha natin. No? Pasensya na po kayo. Kailangan ko lang gawin to kasi pag Sunday po ngayon sa amin, sa inyo katatapos lang ng Sunday, bale ang nangyayari po late talaga kami, no? At dahil Sunday yon, sobrang dami po ng aming mga ginagawa. At yung alas 3 ko po dito, alas 7 naman ng umaga dyan, alas 3 ng hapon dito, nasa church pa rin po ako nung time na yun. But at least meron pa rin tayong devotion, di ba? So kahapon nagbigay po ako ng devotion sa inyo kasi gusto ko na rin lagyan yung Sunday para hindi tayo maputol. Ano? At tinawag ko po itong The Season of Life. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Ang sabi rito, a time for everything. For everything there is a season. A time for every activity under heaven. Ayan. Tapos tuloy po natin. Another verse, sabi po dito ay a time to be born. Ayan. At bago ko po ituloy ito, tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita at hayaan mo po na ito po yung lubos namin maunawaan at magras at makuha, Panginoon. Galing sa iyong presensya, maranasan namin ang iyong kapangyarihan as we continue on knowing you in a deeper and personal way. Salamat po, Ma. Ito po aming samo at panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, pag binalikan po natin, ang ating pamagat ay season of life. Ayan, sabi niya, sa ilalim ng langit, lahat ng bagay ay may panahon. At mga panahon na nangyayari at nagaganap sa ilalim ng langit. So, season of life po ang tinawag ko. Tapos, pag tinignan po natin yung next verse, diretso ko na pong ididiretso na ipaliwanag to. Sabi, a time to be born and a time to die. Yun po yung season of life. Aminin natin o hindi, wala na po tayong magagawa. Ang tayo'y pinapanganak, nabubuhay, pero dumadating tayo kung hindi pa mag-rapture, ang kamatayan naman ay dumarating. Ano? Marami na po akong mga kaibigan at kakilala na kanilang minimithi, they desire that they will not die early. Or maybe, yung iba naman medyo may edad na talaga, and I'm so blessed with their lives. At pagkatapos ay pagdating din ng oras, kinuha din sila ng Lord. Talaga pong merong oras ng buhay tayo at meron din po oras ng kamatayan. Ang tawag ko po doon ay yung season ng tungkol sa buhay. Ano? All about life. And then a time to plant and a time to harvest. Yun po yung panahon ng nagtatrabaho tayo, gumagawa tayo. Tayo nagtatanim at tayo po'y umaani. Siyempre, pag hindi ka nagtanim, wala kang aanihin. At maraming klase ng pagtatanim, hindi lamang sa mga finances, tayo nagtatanim, no? Hindi lamang po sa pag-support at paggamit sa Panginoon, hindi lang po ganon. At isa po sa pwede natin gawin ay magtanim tayo talaga ng mga alam nating itatanim natin na magbubunga. Yun po yung trabaho at ginagawa natin para kay Lord. So, yung time nito, ang tawag dito ay time, ito po yung season ng pagtatrabaho natin. Ano? Pangatlo po, a time to kill and a time to heal. Ito po yung the past. Merong namamatay sa iyo sa nakaraan at meron din namang pinagagaling sa iyo mula sa nakaraan. Yan, ang daling maintindihan, di ba? Ang saya at malaman mo na meron palang panahon na namamatay o nawawala sa buhay mo. Hindi man ito tao, minsan sa part ng buhay mo may nawawala. It's okay. Kasi panahon yun ng pagkamatay at pagkatapos din ng pagkahilom sa iyong nakaraan. Hinihilom ka rin ng Panginoon. At time to tear down, panahon po na tayo ay yung bang pinupunit, tear down, and time to build up. Yun po yung ating karakter. Sa pag binabago po tayo, pinupunit po yung ating masamang ugali at pinapalitan po, binagbibuild up naman ng bagong karakter. Yung ating attitude, pinunit at binigyan po tayo, binild up tayo ng magandang karakter. O, di ba ang sarap pag-aralan ng Ecclesiastes chapter 3? Sobrang ganda. Sobrang sarap malaman na may ganyan pala. May ganyang panahon na
dapat nating maintindihan. Tuloy po natin, hanggang verse 8 po ito kaya maganda na nasusundan natin. Ito po yung kasunod. A time to cry and a time to laugh. Yun po yung experience. Merong karanasan na nakakaiyak. Ay, nako. Ang dami niyan. Naniniwala ako, ang dami po sa atin dito nakaranas talaga ng maraming luha. Pero a time to laugh, meron din. Ang tawag po dyan ay karanasan. Sa karanasan, meron nakakatuwang karanasan. Meron din nakakaiyak. Sama-sama yan. A time to grieve and a time to dance. Yun po yung prayer. So, yung grieve na grieve ang spirit natin. Gusto natin manalangin. Gusto natin itaas at sinasagot tayo ng Diyos. Siyempre, pag naipanalangin mo yan, biglang sinagot tayo ng Panginoon. Grabe yung ating pagsayaw. Grabe yung ating pagkatuwa sa Panginoon. Verse 5, a time to scatter stones and a time to gather stones. Ito po yung travel. Ito po yung paglalakbay. Minsan na papansin mo, binubuoy mo yung mga bato. Pero may mga time naman na inilalayo mo. Habang nagtatravel kami, travel na paglayo mo sa iyong pamilya o kung kanino mang kaibigan, nagtatravel ka, pumupunta ka sa malayong lugar, pero meron din panahon na nagkakasama-sama tayo. Yan, hallelujah. At a time to embrace and a time to turn away. Ayan, nagyayakapan, nag-gathering, isang araw maghiwa-hiwalay din. Yan ang karanasan namin nila Bishop Art at ni Rev Gani sa aming mga family. Dati, sama-sama, walang naiiwan ang mga anak namin, talaga naman. Pero ngayon, may kanya-kanya na silang pinupuntahan. May mga lugar na sila. Dahil dito, naghintay na lang ng time ng gathering, Hallelujah. Ang sarap malaman, may mga ganito palang panahon sa buhay natin. And then, dadako po tayo sa kasunod. Ayan. A time to search and a time to quit searching. Yan po yung schooling. Hindi po habang panahon nag-aaral talaga tayo. Pag lumipas na yung panahon ng pag-aaral ng koleyo, o kaya meron ka pang ulit gusto pag-aralan, yan po'y magkukwit ka rin minsan dyan dahil tapos na. Yan. Hindi naman laging a time to keep and a time to throw away secrets. Ayan. Yan po yung mga secrets natin. Minsan talagang tinatago mo. Pero kailangan mailabas mo rin. Kailangan mo ibato, kailangan mo ilabas. Ayan, hallelujah. Kami mag-asawa ay dumadaan din sa ganyan. May sikreto pero isang araw binilalabas namin. Masakit pero mga bagay din marami kami natutunan. May mga bagay na mga sikreto na itinatago mo. Pero wala namang natatago sa Panginoon. Lumalabas po lahat yan. At verse 7, a time to tear and a time to mend. Yun po yung relationship. Meron din napupunit na relasyon. Pero may panahon din na ito ay tinatahi ulit. Ayan, sa relasyon, ang sarap pag natahi ulit ang relasyon. Nagsama-sama, nagkakilanlan, lumalim ulit. Grabe na to. Ang sarap malaman na minsan pa sa buhay natin ay nagkahiwalay man. Ayan, pero may oras din na nagkakabalikan. Yan po yung relasyon. A time to be quiet and a time to speak. Quiet, you want to grow, sometimes you need to be quiet. Yung pong pagiging tahimik minsan ay part po ng paglago. Yan, yung growth, nagtatawag natin. At kapag nagsalita na tayo, lumago na tayo, that's it. Ang ganda ng ginagawa ng ating Panginoon. And then, tingnan po natin yung last verse na ating inaaral of devotion ngayon. Ito po, a time to love and a time to hate. Ito po yung levels of life. Meron kang mamahalin, maaring bagay, hayop, tao. Pero kailangan may dumating din time na kamuhian mo. Parang hiwalay ka. Yan po ay levels of life. Sa levels ng buhay natin, minsan ay meron tayong minamahal. Gusto-gusto natin. Pero minsan, dumating time na talagang kailangan mo ng magkaroon ng distansya. So, levels of life. A time for war and a time for peace. It is time to have where to stand. Saan ka tatayo? Yan, meron kasing labanan, pero may lugar ng kapayapaan. Siyempre, pag tinayo mo isang bagay, mararamdaman mo rin yung kapayapaan. Sasamahan ka rin ng Lord pagdating ng oras na yon. Ang sarap malaman po ng mga bagay nito na meron tayong mga ganitong karanasan.
Ang sarap malaman na minsan pa dumadating yung time ng mga seasons of life. Ah, nung una, hindi ko to pinapansin. Akala ko lang, lagi na lang masaya. Nung una, hindi ko pinapansin. Akala ko, ang sarap na magkakasama kayo. Pero isang araw, mag-iwalay kayo. No? Iba, ala-ala na lang. Minsan, nalilimutan mo na nga. At, hindi naman tayong lahat maganda yung ating dinaanan. Hindi lahat. Hindi rin naman lahat pangit. Pero dumadating po talaga yung mga ganong pangyayari. Ito po'y kasama sa ating buhay na ginagalawan dito sa mundo. Kasi pag hindi ganon, yan po yung nagbibigay sa atin ng kakayanan o pagkakataon na lalo nating maunawaan ang maraming bagay sa ating buhay. So, tingnan po natin yung verse 11. Yet God made everything beautiful for its own time. Sa kanyang panahon, lahat ng bagay maganda. Sa lahat po ng seasons of life na dinaanan mo, napunit man, nagkaayos, yung mga travels, yung lahat ng pinunta mo, ginawa mo, nagawa mo, naranasan mo, iniyakan mo, tinawanan mo, lahat ng mga yan. Kapag nasa timing ng Lord, nasa panahon ng Panginoon, nagiging maganda lahat yan. Ang dami ko pong dinaanan sa buhay. Kayo rin, ang dami nyo rin dinaanan sa buhay. Gaganda lang yan kapag nilagay natin sa timing ng Panginoon. In His time, He makes everything beautiful in His time. He has planned to eternity in the human's heart. Nilagay niya yung buhay na walang hanggan. But even so, people cannot see the whole scope of God's work from the beginning or from beginning to end. Hindi nila maunawaan ng iba. But hopefully kayo pong mga kausap ko, naiintindihan natin yung takbo ng buhay. Kung saan tayo patungo, kung ano yung dapat nating mapuntahan. Sa huli, hawak pa rin ni Lord ang lahat. Sa totoo lang. And at the end, siya pa rin ang merong hawak. Siya pa rin ang nangunguna. Ayan, hallelujah. Alam kong nakakatuwa itong ating binubuksan ngayon. At tuloy po natin. Sabi rito ng verse 14, And I know that whatever God does is final. Sa Lord, lahat finale. If I'm blessed at the end. From now on up to the end. If I am prospering, then I will be prosperous up to the end. If I'm well, then I'll be in good health up to the final part of my life. Whatever it is, ano man ang aking kinalalagyan, maybe some people doesn't like you. It doesn't mean that it's the end of your world. Well, always the Lord has His own timing. He's working, He's moving, He's doing great things sa ating buhay, no? Nothing can be added to it or taken from it. Wala ka nang aalisin pa kapag plano na ito ng Diyos. Kapag will na ng Panginoon, hindi mo na kaya itong pigilin or gumawa ka pa ng ibang bagay. God's purpose is that people should fear Him. Gusto ng Diyos lahat ng tao talaga magkaroon ng takot sa Kanya. Sabi ng chapter 3 verse 12, ayan, isa 14, bumaba po tayo. So I concluded, there is nothing better than to be happy and enjoy ourselves as long as we can. Habang may pagkakataon ka sumaya, magpakasaya ka na. Kaya nga meron laging nagko-comment, no? I choose to be happy. I choose to be blessed. I choose to be with the Lord. I choose laging ganon, laging pinili ko to, gusto ko ito. Ito talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Gusto ko i-bless ako ng Panginoon. Gusto ko samahan niya ako. Alam niyo mga kapatid, natutuwa po ako sa inyong lahat. Ang pagbati ko po ngayong umaga ay gayon na lamang. Ako'y natutuwa na kayo sumusunod pa rin kahit na ba hindi tayo live, kahit na ba hindi revelation natin pinag-usapan. Pero tomorrow po, pasok po tayo sa ating Revelation, Book of Revelation. That will be Sunday dito, Monday naman po dyan. At pagdating po ng Monday, meron pa rin ako. Pero pagdating po ng Tuesday, yun na po yung travel ko. Please pray for us. Kami po ni Pastor Rowesa. Tuesday na madaling araw, magta-travel po kami. And what's inside of it? Ang mangyayari po sa aming pagta-travel ay alam namin na 2022, tama 22. Alam ko pong sasamahan kami ng Panginoon. Salamat po ng marami sa inyong ginagawa. Gusto pong iwanan sa inyo itong mga bagay nito, no? Ito po. At gusto ko po makita nito. Seek God's perfect time. Perfect time.
and flow from it. Dumaloy tayo doon sa perfect timing ng Diyos. The best thing is that we enjoy every moment of our lives, of our life maybe, and always honor the Lord by showing our love to Him. Mali mo, Panginoon, bawat oras mahalaga sa Kanya, bawat pagkakataon na meron tayo, binigyan niya ito ng panahon. Salamat sa Lord sa Kanyang kapangyarihan. Salamat po sa Kanyang pag-ibig. Seek God's perfect time. Okay? Okay? Tayo po yung mag-pray. God, I thank you so much for these people who join me. I-bless mo po ang kanilang mga buhay, pagpalain sila ng todo-todo, maranasan lang yung pagsama, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos, at kung saan, Panginoon, tatayuan namin ang iyong timing sa buhay namin. We just want to stand, Lord, where things are right before your eyes. We just want to stand, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakakapagbigay ng glory sa inyo. Mag-glorify ka, maparangalan ka, mabigyan ka ng mataas na pagsamba, pagpupuri at pagluwalhati. Wala pong dahilan para kami ay mawala sa iyo. I declare, Panginoon, lahat po kami patuloy na yayakap sa iyong presensya. For we know, Lord, I declare in Jesus' name, an open heaven, a blessed day, a blessed, wonderful day in everything that they're going to do. Pagpalain mo po ang bawat isa. Maranasan po namin ang iyong kapangyarihan. Araw-araw, maranasan ka namin. Salamat po, Ma, as we give you all the praises, the honors, and the glory. In Jesus' name. Amen and amen. Nako, sabi ko nga kanina, hindi ko na kayo mababati, pero binabati ko po kayo ng magandang umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you all po. In Jesus' name. Amen. Ooh.